Okay, so let's answer this. Another episode problem, specifically strength of materials under the topic simple stresses. Okay, so the following figure shows a rigid bar. Pag sinabi natin rigid, so cannot be deformed easily. So walang deformation nangyayari sa bar na yan. Supported by a pin at A. So this one, pin at A, pin at A, and the two rods, this one steel and the bronze. So, neglecting the weight of the bar. Okay, so walang influence pala yun. So first, find the stresses in the bronze rod, then also stress on the steel rod. Okay? So basically, anong gagawin natin is statics lang to. Kakat natin yung section dito, ganyan. So may ma-activate tong sa steel and bronze. So, given that, so tension din to away from the section. Yan. Tension din yan, obviously. Kasi kung ganito yung application of force mo downward, so magiging behavior nito, given na rigid yan is, pwede ba kapalan? Okay, so hindi na. So, made-deform yan pababa. Oh. Ano ba yan? Okay, so yung magiging behavior ng rigid bar na yan. So, hindi siya mag-elongate, pero from dito, gaganyan lang siya. Okay, so ayan. So, ano yung magiging itsura niyan? Ano magiging behavior niyan? So, itong unang force, itong tension na to, yung steel yan, kakaroon siya ng deformation, di ba? And also, itong bronze. So, assume ko na lang na, ito yung centroid. So, kasi, ginawa kong line is, isa lang eh. Di ba? So, naka-act lang yun sa centroid. Para lang, ito kasi yung gagamitin ito yung tinatawag nating strain diagram. So, ayan. So, usually, ano lang yan, triangle, trapezoid, or minsan iba na magkakaroon ka ng oblique triangle. It depends talaga sa may movement eh. Ayun. So, we have that value. So, yan yung magiging deformation ng steel. Ito na yung deformation ng steel. Ito naman yung deformation ng bronze. Ayun. So, diyan makakakuha tayo ng relationship, 'di ba? So, we will have itong delta steel. Pwede ko bang kapalan 'to? Kapalan ko na. 'Yan. So, itong delta na steel, ayan, ratio lang. So, delta na steel over 0.6 is equal to delta ng BR bronze over yung total. Ito. So, that's 1.6. 0.6 plus 1. 1.6. So, yung gagamitin natin na equation. Napandagdag sa statics equations. Yung equilibrium forces. So, gagamitin din natin yun syempre. So, ayan. So, given hinge at A, so pin, so matic, ang moment doon ay 0. So, summation ng moment at A, so pwede natin gamitin yan, is equal to 0 at that point. So, basically, ito lang pala yung magagamit natin na summation of tag dito? Equilibrium equation. Ito lang, moment lang. Di tayo makapag-summation forces along X and Y. Kasi kung mag X and Y tayo, eto, may ma-activate na force dito. Another unknown yun. 'Di ba? So, ayan lang yung magagamit pala natin. So, ayan. Maging lang yan naman two equations to unknowns eh. So, isang equation dito and one equation for the deformation. So, ayun. So, moment at A equals 0. So, we have 50. Wait lang. Unahin na lang natin tong P still.
So, force ni steel times moment arm. So, that's 1.6. I mean, 0.6 lang pala. That's 0.6 plus, no, force at bronze naman. That is 0.6 plus 1, 1.6. That is equal to 50 kilonewton. Take note na kilonewton yan. Times yung buong yan. That's 1.6 plus 8. That's 2.4. Tama? 2.2 plus 2.2. 2.4, tama. So, ayan. Yan yung gagamitin nating isang equation. The one. Pangalawang equation is this one. Okay, so pwede natin gamitin tong delta ST. Or, ang gawin natin, factor out ko na yan si 1.06. Or ganito na lang. Cross-multiply na lang natin para mag one-liner siya, di ba? Naging 1.6 delta ST equals 0.6 delta BR. Di ba? Mas okay. So, kung ganon, 1.6 delta ng steel equals 0.6 delta ng bronze. Okay, so ayan, PL over EE lang ulit yan. Tanggalin ko na lang to. Ayan, PL over EE na lang yan. Okay, so ayusin natin. So that's 1.6. Take note that ratio to, kumbaga pinag-equate sila. So, para mapadali din natin yung equation natin, mas okay na kung gagamit tayo ng consistent units, so no need to convert na. Kung ano yung unit ng force dito, ganun din gamitan natin unit ng force dito, or length dito, ganun din length dito. A, area, tapos yung modulus of elasticity. Ayun, mas masisimplify. No need to convert na. Kasi magkakancelan lang naman yung units nila eh. So, ayun. So, delta ng steel sa that's force ng steel times yung length ng steel o 1 meter. O, no need na natin i-convert yan into millimeters kapag ganyan. Kasi sa kabila, naka-meters din. O, edi magtatanggalan lang yung meters. So, ayan, times 1 meter. Over area. Area ng steel. Ito yung steel. Ito yung area niya, 600. O, times mo, tag dito. Kung nakalimutan yung formula, that's PL over A lang naman yan. PL over A, play, or kung ano yung mnemonics, alam niyo dyan. 300. So, for steel, ang ano niya is 200. Ayan. For delta BR, so 0.6. Then, PBR times length ng steel. So, that's, length ng bronze. So, 2 meters. Mas mahaba pala siya. Ang area ng bronze, ito naman yan, 300. Tapos, 83 ang modulus of elasticity. Regardless na yan sa unit. 'Di ba? Kasi, kung isusulat mo yung unit nito naka-gigapascals, edi cancel din dyan sa kabila. Gigapascals to, gigapascals din to. So, wala lang. Tatanggal lang din, 'di ba? Para maiksi lang din yung isusulat mo. So, ganun siya. Okay, so simplify na lang natin. 1.6. Pala yung kanina ko. So that's 1.6 times, sulat ko ba yan? Times 1 over 600 times 200. Ilan yan? 1 over 75,000. 1 over 75,000. Oh, wala naman yung cursor ko. Ayun. So that's 1 over 75,000 force ni steel. That is equal to, ano naman ito isa? 0.6. May multiplier ba dito? Oo, may 2 siya. Times 2. Over 300 times 83. Ito naman ay 1 over 20, 750. So, bakit mawawala yung cursor ko? 1 over 20, 750. So, force ni bronze naman. Ayan. So, cross-multiply na lang natin. So, sundan natin yung format na ganito. Mauna si steel. So, 2750. Force ni steel. Then, minus 750. 75,000 pala. 25
thousand PBR. Ayun, equal to zero na to. This is the second equation. Oh, ayun. So, mode 5, 1 for two equations to unknowns. So, PST 0.6 times PBR 1.6, 1050 times 2.4. Ayan. So, sunod, PST natin 2750. Then yung isa is negative 75,000. Oo ba? Okay. Inuna ko sa, tama ba? Tama na nagkapalit, no? PBR. Basta isa negative, parehas lang yan. So, ayan. So, 115 ang piece, ang steel natin. Kasi yun yung inuna ko. Ayun. Ano yung una? Bronze rod pala yung una. Okay, so, yung pangalawa pala yung nauna kong nasagot. So, okay lang. Dahil parehas naman sila hinahanap. So, ito yung for steel, ito yung for bronze. So, for steel, lagay nga natin lahat. So, 115. So, take note, since ang ginamit natin dito is naka-kilonewton, matik, kilonewton din yung naging sagot natin. Kasi dito, regardless regardless ang sign sa part na yan. Dito, since naka-kilonewton si 50, so automatic, kilonewton yung value natin. Then, papansin mo naman, no? 2 to 3 digits. So, ang laki niyan kung Newton yan. 115 point, ilan yun? 0895. 0.895,141. Tapos, PBR. Ito pala, in-exact ko na lang, no? So, 31, para ano, kopyahin din nga natin yung exact. 31.8414, 8414, 3223. 3223. 3223 kilonewton. Or ano, lagay ko dito yung exact values nga nila. Yung naka-fraction. Para mas okay. Ulitin natin to. Ayun, 45,000 over 391. Itong isa, 1 to 450 over 391. 1 to 450. Over. Mas madali kasi i-type kung fraction kaysa sa nakadecimal, di ba? So, ayun. Anong formula for stress? Ayun, tanong stress eh. Force over area, P over A. Sa board exam, kahit yan lang alam mo. Sabi nila, papasa ka na raw. How true. So, sigma, hindi yan, O yan, na cursive. That's sigma steel. So, that's, sige, rekta na. Force over area lang yan. Rekta na lang natin. Hmm. Balik tayo sa ano, force in terms of F, tapos gawin ko ng naka-Newton, kaya multiply ko na by 1,000. And ito yung area. So, ayan. So, for force ni steel, ayan, 45,000 divided by 391. Ang area ni steel ay 600. Kaya, boom, 191.8. So, ayan, tama. Yung number 2, 191.8 megapascals. Kasi Newton per square millimeter. And yung pangalawa, palitan natin yung F na, ano yun? Yung 1 to 450. 1 to 450 all over 391. Yung area, mababago rin. Ano yung area ni bronze? So, that's 300 lang. Mas maliit pala siya. So, ayun. Answer is 106.1 megapascals. Ayun. Pwede nga na isusulat. Okay na yun. So, ayun siya. Minsan kasi yung force lang tinatanong eh. Pag force lang tinatanong, statics lang yun. Pero kapag ito ng stresses, pang mechanics na to eh. Mechanics of deformable bodies or yung
strength of materials na tinatawag. So, ayun. Hope you learned something. Thank you.